Dad, Mom, welcome back. Bungad ni Kuya nang makita si Mom, na nagtutulak ng wheelchair ni Dad. Napatakbo na rin si Sanya kasabay ng tito niya. Ako naman ay nanatili sa pwesto ko. Dahil baka dumating si Alejandro at wala ako dito. Bell, ito na. Medyo naalag lang kanina habang tumatakbo ako, speaking of him. Hinihingal pang saad nito sakin, sa kanilahad ang daladalang box. Nahihiya ko naman itong tinanggap at hinarap siya. Sorry, naabala pa kita. Bell, sino siya? Naputol ang sasabihin ko, nang marinig ang boses ni Mommy. Nakatalikod si Alejandro sa kanya, kaya hindi niya ito nakita at nakilala. Nakanguso naman akong humarap sa kanya. Dahan-dahan ring tumabi si Alejandro sa gilid ko. Para harapin si Mommy. Hindi rin nakilala ni Mommy dahil naka-disguise ito. May suot itong shades at sombrero, kaya hindi maaninag ang mukha niya. Ngayon ko lang din napansin ang suot niya, dahil na-excite siguro kanina. Habang ako naman ay nakalimutang mag-disguise. Okay lang naman siguro, dahil hindi naman ako masyadong sikat. Napamaang pa ito nang makita ng tuluyan si Alejandro. Nagpalipat-lipat ang tingin nila Dad and Mom sa amin ni Alejandro. Habang si Kuya naman ay may kung anong ngiti sa mukha niya. Nagtataka namang lumapit si Sanya sa daddy niya, saka hinawakan ang kamay nito. Oh my God! Hindi makapaniwang asal nito, habang nakatingin sa magkahawak na kamay ni Sanya at Alejandro. Grandma, this is my daddy, and Dad, this is my grandma and grandpa, nakangiting pagpapakilala ni Sanya. Good afternoon ma'am, sir. I'm Alejandro del Rosario, your granddaughter's father, and Annabel Suter. Marahan pa itong yumuko, bago nilahad ang kamay kay Mommy, dahil siya ang mas malapit. Really can't believe this. I'm Annabel, Mom. I'm sorry dahil medyo nag-overreact ako. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa nalaman, lumapos pa ito kay Alejandro, kaya nabitawan ng isa ang kamay ng anak niya. Lumapit naman si Sanya sakin, at hinawakan ang kamay ko. Why is grandma like that? Mas namiss niya si Dad kesa sakin. Hindi niya ako pinansin kanina, when I approached her, nakangusong sumbong ni Sanya, kaya hindi ko mapigil ang mapangiwi. Selosa. Ayaw niya talagang naliwan sa gilid, gusto niya siya ang center of attraction. Hayaan mo na, ngayon lang kasi sila nagkita ng dad mo. Huwag ka nang magtampo, okay? Tingnan mo mamaya maraming ibibigay si Mom na pasalubong for you, pang-aalo ko naman dito. Nakasimangot naman itong tumungo na lang sakin. Napailing na lang ako sa inakto niya. Kunwari pa alam ko namang nagningning ang mata nito, nang marinig ang salitang pasalubong. We need to talk privately, later. It was nice to meeting you, formal na asal ni Dad habang tinatanggap ang kamay ni Alejandro. What for? Hindi na natapos ni Mommy ang sasabihin ng sumingit si Kuya. Tara, uwi na tayo at nang makapag-early dinner. Alam kong may jetlag pa kayo sa naging biyahe, pagpuputol ni Kuya sa akmang pagsasalita ni Mommy. Alam kasi niyang tatagal pa kami dun, pag nagsalita pa ulit si Mommy. Si Kuya na ang nagtulak ng wheelchair ni Dad, habang si Mommy naman ay nasa gilid nila. Ang mga bagahe naman nila, ay nasa parking lot na. Habang si Sanya at Alejandro naman, ay magkasabay na naglalakad. Feeling ko solo flight ang peg ko. Kinain ko na lang ang bitbit kong cookies na binigay ni Alejandro kanina. Dad, I'm tired, ungot ni Sanya sa daddy niya, kaya napakunot ang noo ko. Sobrang attached na masyado ni Sanya kay Alejandro. At habang magkasama sila ay laging nag-iinarte si Sanya sa kanya. Do you want me to carry you? Nag-aalalang tanong naman nito. At marahang tumigil sa paglalakad, para lumuhod sa harapan ni Sanya. Sanya, nagbabantang asal ko dito, kaya mas lalo itong ngumuso sakin. Bell naman, pati ba anak mo kailangan mong pagselosan? Halos magpapadyak ako sa inis dahil sa sinabi nito. Mabuti na lang at medyo malayo kami sa pwesto nila Alejandro. Napasinghap naman si Mommy sa gilid niya, na malamang na narinig nito ang pinagsasabi niya. Pauso ka masyado. Nagdadabog kong asal dito. At saka siya inirapan. Tinawanan lang ako nito. At tinulak muli ang wheelchair ni Dad na parang walang nangyari. Hindi naman kasi yung inaalala ko. Masyado na kasing nakadepende si Sanya kay Alejandro. Kunting kailangan lang nito ay laging kay Alejandro lumalapit. Huwag mong pahirapan ang daddy mo.
Di ba sabi mo be a good girl ka at masunurin, napabuntong hininga naman itong nag-iwas ng tingin sakin, dahil alam kong guilty siya. Okay lang naman Belle, gusto ko rin namang bumawi sa kanya. Hindi mapigil ang usual ni Alejandro, habang nakatingin pareho sa amin ni Sanya. Dad, Mom is right? I think I'm just being a spoiled brat na naman. Siya na ang sumagot sa daddy niya, kaya tumungo na lamang si Alejandro sa kanya. I understand, but if you need something or anything, don't hesitate to ask me, okay? Napakamot na lang ako ng ulo, habang lumalayo sa pwesto nila, understand daw, pero kung makasuggest sa anak niya. Hi! He looks familiar. He's a celebrity right? Yung kakaalis lang sa showbiz. Sabi nila ay may anak na daw ito. Baka yung kasama niya ay anak niya talaga. Si Alejandro del Rosario di ba yan? Gosh! Si Annabel Zamora. Nasa iisang lugar lang sila ni Alejandro. Biglang nanlamig ang buo kong katawan, nang marinig ang bulungan nila. Nilingon ko naman si Alejandro, na kinakarga si Sanya. At mukhang walang kamalay-malay. Pikit kong tinatago ang mukha ko, nang may narinig na click na kung ano. Saka ko lang na-realize na flash pala iyon ng camera. Bakit walang dalang bodyguard si kuya? Lagi namang may nakasunod na bodyguard sila daddy and mommy. Mabilis ko namang kinuha ang phone ko, para tawagan si Alejandro. Narinig ko ang ring ng phone nito, agaran niya naman itong kinuha. At nagtataka pa itong napatingin sa pwesto ko. Kahit nagtataka ay sinagot naman nito ang tawag, kaya nakahinga ako ng maluwag. Bakit? Anong nangyari at namumutla ka? Nag-aalalang tanong nito, kaya napabuntong hininga ako. I think nakilala ka ng mga fans mo. Asal ko kaagad sa kanya, nakita kong nagpalingalinga siya. Tumagal ng bahagya ang tingin niya, sa grupo ng mga kababaihan na may kung anong pinagbubulungan, at kumukuha ng litrato. Yumuko ito at nakita kong tinago nito ang mukha ni Sanya sa dibdib niya. Muna kami sa sasakyan. Sumunod na lang kayo at maglakad na normal. Ako na ang bahala kay Sanya, I'm really sorry Belle. I didn't know this will happen, napapikit na lang ako sa sinabi niya. It's okay, mamaya na lang tayo mag-uusap, pinutol ko kaagad ang linya. Para makaalis na sila. Mabilis akong sumunod kila kuya, nang makitang malayo-layo na sila. Pero kusa rin akong napahinto nang may mapagtanto. Mas mabuting mauuna sila, at mahuhuli ako para hindi masyadong halata. Kinuha ko ulit ang phone at tinawagan si kuya. Wala pang 10 segundo, ay sinagot na nito ang tawag. Hindi ko na inintay pang magsalita siya at inunahan ko na. Hello kuya, mauuna na kayo sa sasakyan. May kailangan lang akong asikasuhin. Nauna na rin sila Alejandro at Sanya doon. Hintayin nyo lang ako sa loob ng sasakyan. Malayo pa lang ay tanaw ko na ang sasakyan ni Alejandro, at tanging si kuya lang ang nasa labas. Mukhang kanina pa siya nakaabang, kaya nangungunot na ang noo nito. Masyado pa namang maikli ang pasensya nito, sa mga hinti-hinti na yan. Pero sanay na ako sa kanya, kahit noong nag-aaral pa lang ako. Lagi kasi niya akong hinihintay sa parking lot. College na siya habang ako ay nasa high school. May time na iniiwanan niya ako, dahil ang tagal ko daw. 5 minutes lang naman akong late, pero iniwanan na ako. Nagsumbong ako kay dad noon, kaya binalikan niya pa rin naman ako. Nagsayang lang siya ng effort na umuwi, tapos babalikan ako. Pero kahit ganun ay hindi niya pa rin ako matiis. Pero ngayon ay medyo naging okay naman. Mainitan lang talaga ulo niya noon, dahil siguro sa stress sa studies niya. Ba't ang tagal mo? Magkakalahating oras na kaming naghihintay dito sa sasakyan, pambungad kaagad ni kuya nang makarating ako sa sasakyan. Nasa labas kasi ito ng sasakyan, at malamang ay nasa loob na silang lahat. Wala na rin ang mga bagahe sa labas, baka nasa compartment na. Nagtagal muna ako sa loob, kasi may mga kumukuha ng litrato sakin. May kusang lumapit pa, para lang makapag-picture. Hindi ko naman matanggihan, dahil baka anong isyu na naman ang ibato nila sakin. Saka mas nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang bulong-bulungan kanina. Nagbubulungan silang kamukha lang daw ito ni Alejandro, dahil kumukuha daw ito ngayon ng lisensya sa isang company airlines. Hindi ko nga lang alam kung saan nila nabalitaan yun. Pero nagpasalamat ako dun.
May nagpa-picture lang kasi kanina maikling tugon ko dito, at sumakay na sa passenger seat. Mabuti na lang at malaki yung sasakyan ni Alejandro na BMW. Hindi kami nagsisiksikan na parang mga sardinas. Okay ka lang ba? Mabuti na lang at nag-post ako sa Instagram kanina lang. Meron kasi akong recent photo na nasa isang airline company ako, mahinang asal nito. Mukhang ayaw niyang marinig ng iba. Kaya lumapit ako ng bahagya dito para sagutin siya. Kaya naman pala ganun na lang ang usapan nila, dahil updated sila sa social media ni Alejandro, kahit wala na ito sa showbiz. I am okay, mukhang okay din naman yung ginawa mo kanina. Bigla silang nagdalawang isip, kung ikaw ba talaga yun o hindi, bulong ko rin dito at umayos lang ako ng upo, nang pumasok si kuya sa backseat. Sa bahay ka na lang mag-dinner iho. Pagpapasalamat lang sana sa pagsundo mo samin, pag-aaya ni mom nang magsimula ng magmaneho si Alejandro. Tumingin naman ito sa salamin, dahil kita naman sila mula rito. Nasa ikalawang bahagi ng hilera sila dad, Sanya and mom. While kuya naman ang nasa pinakadulo, mas mabuti na rin yun, at nang hindi na makapang asar ng kung ano-ano. Baka may ibang appointment pa siya, mom, ako na ang sumagot dito, dahil nakakahiya naman. Siya na nga yung naging driver namin, at baka may iba nga siyang pupuntahan o kung ano paman. Bakit? Jowa ka ba ni Alejandro para sumagot ng tanong na para sa kanya? Nanlumo naman ako sa sinabi ni kuya. Inirapan ko ito sa inis at ngumuso. Tinawanan naman ito ni Alejandro, kaya mas lalo akong nanlumo dahil dito. Nasa pinakadulo na nga siya umaabot pa rin dito ang pang-asar niya. Actually, I don't have any appointments right now ma'am, sakin okay lang naman, but of course, Belle. Can I have your permission for joining your early dinner with your family? Bigla akong nahiya sa sinabi niya. Bakit ko nga ba pinapangunahan yung tao? Iba epekto sa akin nung ma'am niya, sobrang nakaka-gentleman pakinggan. Tanging-tango na lang ang tugon ko dito. Nginitian naman ako nito, kaya halos mawalan ako ng ulirat. Ang man pero iba ang dating. Tito, what is jowa po? Napalingon ako sa backseat nang marinig ang tanong ni Sanya. Wala talagang pinipiling lugar ang pagka-curious ni Sanya. Basta makuha niya lang ang gusto niyang malaman. Once na iniiba mo yung usapan, ay mas lalo siyang matitrigger na kulitin ka. Sagutin mo ng maayos yan kuya. Ang dami mo kasing nalalaman kaya yan. Siguraduhin mo lang na walang kabulastugan. Pungot ko dito pero inismiran lang ako ng kuya kong isip bata. Siguraduhin niya lang na hindi katarantaduhan ang isasagot niya sa anak ko. Kung ano pa naman ang maririnig, at malalaman nito ay naa-adopt niya. You know girlfriend and boyfriend. Or kasintahan in Tagalog, yun yung jowa. If nagsawa na sila sa pagiging magjowa saka naman sila mag-aasawa. Tapos gagawa ng ba? Kuya, Samuel. Magkasabay na suway namin ni mommy sa kanya. Napakamot naman ito ng ulo at minisihan lang kami pareho ni mommy. Napapailing na lang si dad, habang si Alejandro naman ay natatawa. Kung ganun po mag-asawa sila mom and dad. We are family naman po, ako naman ang napabuntong hininga sa pagka-curious ng anak ko. Ask mo muna si mommy mo, kung sasagutin niya ako saka ko siya papakasalan, napakagatlabi ako sa sinabi ni Alejandro. Ngiting aso naman si kuya, habang sila mom and dad na nagpipigil ng ngiti. Wala ta, iniisahan nila ako, then marry dad, mom. And I wanted to have brother na. So may ibubuli na ako, then I'll make them cry, napamaang naman ako sa sinabi ni Sanya. Kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bunganga niya hindi naman niya naiintindihan. Kilos-kilos din brother-in-law. Rinig mo naman siguro ang sinabi ng Yunija Hihamuo, dagdag na pang-asar ni kuya, kaya halos mangulay kamatis na ako. Feeling ko nag-iinit ang mukha ko tungo sa paa ko. Samuel, itigil mo na yang pang-asar mo. Bigyan mo muna kami ng apo bago mo kinukulit ang kapatid mo, ang kaninang mapang-asar na mukha nito, at napalitan ng pagkalukot. Mukhang nagkapalit kami ng sitwasyon ngayon. Kung mapang-asar si kuya, ay si mommy naman ay nagpapalit ng sitwasyon. Pero once na magsalita na si dad, at suwayan kami ay saka lang kami tatahimik. Pero ngayon ay mukhang nag-enjoy din siya sa paggigisa kay kuya.
Meron din akong nabalitaan na may namamagitan daw sa inyo ng secret area mo. Lagi mo raw binibilan ng food sa kahatid sundo, pang-Alaska ko dito. Pero totoo naman talaga yun, nabalitaan ko nang minsan akong mapadpad sa kumpanya. Kilala ko rin naman yung secret area niya. May kaliitan pero sobrang puti naman. Mabait siya at masayang kasama. Kunti na lang talaga iisipin kung bakla ka. Wala ka ba talagang girlfriend ngayon? Baka naman boyfriend ang mayroon ka, dugtong ni Mommy, kaya mas lalong nagsalubong ang kilay ni Kuya. Taken. Mom, I'm not. Mapili lang talaga ako. Saka marami akong inaasikaso sa kumpanya. And about my secretary, she's just my friend. Sobrang ma-issue nyo naman masyado. Fling-fling lang kaya ako. Saka sayang naman ang kaguwapuhan ko, kung hindi kakalat ang lahi ko di ba Alejandro, pare, sinali pa nito ang isa na nanahimik. Sasagot na sana ito nang pinaningkitan ko siya ng mata. Kahit anong diin mo talaga sa kanya, ay lagi niyang nalulusutan. Friend daw, sabi nga niya noon na hindi pwedeng maging magkaibigan ang babae at lalaki, dahil may isang sisira nito hanggang sa huli. Subukan mong yumoo, makikita mo, gigil kong asal dito, kaya marahan siyang napalunok. Mukhang natakot ang loko, pero nagbibiro lang naman ako. Gusto ko sana siyang pagtawanan, kaya lang mas gusto kong makita siyang namumutla na ewan. Pero kahit ganun hindi pa rin nababawasan ang kagwapuhan niya. Wala na, finished na. May nang-a-under di saya na. Ano pang gusto mo iho? Ang alam ko ay si Annabelle ang nagluto nitong adobo. Yan lang kasi yung alam niyang lutuin, hindi ko alam kung mapa-flattered ako sa sinabi ni Mom o mahihiya. Yun lang naman kasi ang alam ko, kasi sanay ako na may kasambahay para magluto, maglaba at maglinis ng bahay sa Canada. Speaking of Canada, hindi ko pa pala natatawagan si Mariel. Siguro ay tatawagan ko siya mamaya para kamustahin. Okay lang po, ma'am. Masarap naman saka mas lalong sumarap dahil siya ang nagluto, hindi ko akalaing may ganito siyang side. Yung tipong matatamis ang mga salitang banibitawan, na mas nagpapahulog sa mga kamay niya. Nabalitaan kong umalis ka raw sa showbiz. Maari bang malaman ang dahilan mo? Formal na tanong ni Dad, nang milapag niya ang wine glass niya. Naging tahimik naman si Sanya at Kuya, dahil kumakain ang mga ito. Habang kami naman ni Mommy ay nakikinig lamang. Ayaw ko po kasing maugnay ang anak ko sa media, sir. Nang makilala ko sila ni Annabelle, ay mas nanagsaki ng kagustuhang ibigay ang normal na pamumuhay. Alam kong alam nyo ang ibig kong sabihin, dahil sa kumpanyang pagmamay-ari ninyo, sinserong asal nito dahilan na may kung anong humaplo sa puso ko. Hindi nga naman madali ang buhay, kung may medyang nakapalibot sa iyo, I already experience how hard it is. Maging anak ba naman ng isang entertainment company? Kahit sa school ko noon ay may umaaligid na media, para lang makuhanan ako ng litrato. Gayon din ang kay Kuya, kaya sa private school kami pinasok ni Dad. You're so formal iho. Just call me tita and my husband tito. If you want you can call me mommy, hiye. Napailing na lang si Dad sa inasta ni Mom, parang ako yung nahihiya kay Alejandro, dahil kay Mommy pati na rin kay Kuya. I will, tita. Nakangiti namang tura ni Alejandro kay Mom, na lalong lumapad ang ngiti ni Mom. Bigla akong natakam sa sweet nang makita ang mango float, pero malayo sa akin ang pwesto nito. Nasa gilid iyon ni Alejandro, at medyo malapit sa kanya. Dahan-dahan kong inunat ang braso ko, pero kapos iyon kaya bumalik na lang sa kubyertos ang kamay ko. What's the matter? Do you want this? Presenta ni Alejandro at tinuro ang cake malapit sa kanya. Mukhang napansin niya ang ginawa ko kanina. Umiling naman ako dito, dahil hindi naman yun yung gusto ko. Yung mango float sana, mahinang asal ko dito, kaya tumango naman ito kaagad, at tumalima sa pagkuha ng pagkain. Salamat, pagpapasalamat ko dito. Ngumiti naman ito, at siya na mismo ang naglagay ng pagkain sa plato ko. You're welcome, kung may kailangan o gusto ka, just ask me okay. Nahihiya naman akong tumango sa kanya. Mom, I want that too, nakangusong tura ng anak ko, habang tinuturo ang mango float na nilalagay ni Alejandro. Hindi na ako sumagot ng pinaghain na siya ni Alejandro ng gusto niya. Nasa kabilang bahagi sila ng lamesa, kaya kinailangan pang tumayo ni Alejandro, para maabot ang plato ng anak.
Here, saad nito nang mailagay na niya ang dessert dito. Hindi pa man nakakaupo si Alejandro nang magsalita ulit si kuya. Ako, gusto ko rin ng mango float. Pakikuha din ako please. Feeling ko ng asar naman siya, dahil dinidilaan ako nito. Kuya, seryosong asal ko dito, dahil nagsisimula na naman siya. What? Anong gusto mo? Ikaw lamang ang pwedeng makisuyo sa jowa mo. Dapat pala tumahimik na lang ako sa kinauupuan ko. Ewan ko sayo, yun na lang ang tanging nasabi ko sa kanya. Nagpasalamat naman kaagad ito kay Alejandro, kaya nakaupo na ito ng maayos. Sorry talaga kay kuya, ganyan lang kasi talaga siya, bulong ko kaagad sa kanya. Ngumiti ito, nakita ang mapuputi niyang ngipin. It's okay, maliit na bagay, para akong natulala sa kanya nang sabihin niya iyon. Why so thoughtful ba? Alejandro, pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Pag-aagaw ng atensyon ni Dad, kaya sabay-sabay kaming napalingon sa kanya. Seryoso ito at mukhang may importante talagang sasabihin. Mauuna na muna ako sa inyo. Sumunod ka na lang sa Harden iho, hindi na niya inantay pa ang sasabihin namin, at kusa na nitong pinaandar ang wheelchair niya. Hindi ko magawang kabahan, dahil okay naman ang treatment nila sa isa't isa. At alam kong hindi naman sila aabot sa dahas, dahil hindi ganang klase si Dad. Nasisiguro kong tanging pag-uusap lang ang magaganap sa kanila. Okay lang ba sayo? Hindi ka naman nagmamadali di ba? Magkasunod kong tanong. Medyo nag-alangan ako sa part na mananatili pa siya ng ilang minuto, at baka may iba pa siyang gagawin o appointment. It's okay, wala naman akong ibang appointment ngayon, I'll just excuse myself. Sagot naman ito, kaya tumango na lang ako sa kanya. Nakangiti namang sumang-ayon si Mom sa kanya pati si Kuya. Si Sanya naman ay nanatiling kumakain na parang walang pakialam sa paligid niya. Gusto mong ihatid kita sa Harden? Pagpipresento ko dito, at baka hindi niya alam kung nasaan iyon. Wag na, ako na lang ang sasama sa kanya. Bihisan mo na lang itong makulat na anak mo, pagtutol ni Kuya at mabilis na pumunta sa pwesto ni Alejandro, at inakbayan ito na parang close sila. Feeling close naman masyado, tanging nasabi ko na lang, at natawa si Mommy sa gilid na alam kong rinig na rinig niya. Hayaan mo na lang sila, baka 4 boys lang talaga ang usapan na yon. But for now, ikaw muna ang magkikwento sa akin. Marami akong time you know, ako naman ay napakamot ng ulo, mukhang wala na akong takas sa kanya. Sige po, sagot ko naman dito, at tinuon ang atensyon kay Sanya, na katatapos lang kumain. Do you want me to come with you upstairs? We will change your clothes. Nakasipawisan ka na, umiling naman ito sa akin, at uminom pa ng tubig. I can manage po, may pag-uusapan pa ata kayo ni Grandma. Kay Manang na lang po ako magpapasama, tutol nito at tumayo na sa kinauupuan niya. Lumapit ito kay Mommy at bumeso pa. I'll sleep in your room later po, Grandma. Mom, I'm going na po. Saad niya kay Mommy bago ito talikuran, at lumapit sa akin para bumeso rin. Manang, can you come with me po? Papasama lang ako sa room namin ni Mom. Yun ang huli niyang sinabi na narinig ko, dahil naglakad na sila ni Manang papunta sa taas. What a cutie! Nakangiting tura ni Mommy, habang nakasunod ang tingin kay Sanya. She's so adorable anak. Hindi man kayo magkamukha ay magkaugali naman kayo. Ngayon ko lang napagtanto, na si Alejandro pala ang kamukha niya, dugtong nito sa sinasabi niya, kaya napangiti naman ako. She's right, hindi nga kami magkamukha, magkaugali naman. Habang tumatagal ay mas nagiging matured ang pakikitungo niya sa tao. Nasa kanya na kasi na pag may bisita, at bumbeso siya tulad ng nakikita niya sa amin ni Mom kung may bisita. Ayaw niya daw magmano kasi nakatatanda daw yun. Nakakalungkot lang dahil ang bilis niyang lumaki. Parang hindi pa ako ready noon, yun ang katotohanang nakakalungkot. Ang bilis lang ng panahon, at baka hindi ko na malayang nagdadalaga na siya. Parte talaga yan ng pagiging ina. Tulad ngayon, hindi magtatagal ay bubukod ka na rin at mag-aasawa. Mom, what are you talking about? Yun ang tanging lumabas sa bibig ko nang marinig ang sinabi nito. She's always like this if may problema, o may ikinalulungkot man siya. Hinahanda ko lang ang sarili ko sa oras na bumukod ka na.
Alam kong malapit na yun, at masaya ako rito para sa iyo. Bakas sa boses nito ang kagalakan, kahit puno ng lungkot ang mga katagang binibitawan niya. Wala pa naman sa isip ko yan, Mom. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa susunod na araw. At sa susunod pa, hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga, habang sinasabi iyon sa kanya. Wala pang kasiguraduhan ang kahahantungan ng buhay namin ng anak ko at ni Alejandro. Hindi ko naman kailangang magdalawang isip sa bagay na iyan, Belle. Ang importante ay ang nararamdaman yung dalawa. Hindi ba't nililigawan ka na niya? Anong balak mo dito? Umiwas ako ng tingin dito, nang maramdaman ang mapanuri nitong mga mata. Ano nga ba ang balak ko? Pati ako ay hindi alam kung ano nga ba ang kahahantungan nito. I really don't know. Hindi talaga ako sigurado, Mom. Tumungo-tango naman ito sa akin, bago lumapit sa pwesto ko, at marahang hinawakan ang kamay ko. Always follow your heart no matter what. Pakinggan mo ang nilalaman ng puso mo, at malalaman mo ang sagot dito. Lihim naman akong napangiti, habang pinagmamasdan siyang seryoso sa sinasabi niya para sa akin. Kahit anuman ang maging desisyon mo, ay tatanggapin namin ng bukal sa loob ng daddy at kuya mo. Alam kong mahal mo siya, at magiging masaya ako pag sinagot mo na siya. Baka sa boses nito ang panginginig, kaya napakagatlabi ako at pinipigilang maluha. Gagawin ko yun, Mom. Thank you so much sa pagpapaintindi sa akin. Ang kaninang luha na namumuo pa lang ay kusang kumawala sa mga mata ko. Kinabig ko siya at niyakap ng mahigpit. Ang tagal na pala naming hindi nakakapag-usap na dalawa, yung kaming dalawa lang talaga. Tama na nga ang iyakan. Dapat masaya tayo, so kailan mo siya sasagutin? Napasinghot naman akong lumayo sa kanya, at marahan naman niyang pinahiran ang mga luhang natuyo na sa pisngi niya. Baka sa susunod na linggo. Anong susunod na linggo? Dapat ngayon na. Pagputol nito sa sasabihin ko, pero mas lalo akong napangiwi ng mad-inag ang sinabi niya. Agad-agad talaga, Mom. Hindi ko mapigil ang bulalas, ngumisi naman ito na parang may magandang naisip. Hindi ko mapigil ang kabahan sa klase ng ngisi, na binibigay niya sa akin ngayon. Anong binabalak mo, Mom? Bakas sa boses ko ang kaba. Pero mas lalo lang akong nginisihan ni Mom. What if puntahan natin sila ng dad mo? Then I'll do the rest, ako nang bahala. Proud na asal nito sa magiging plano niya. Umiling naman ako kaagad dito. Baka may importanteng pinag-uusapan yung dalawa, tapos makikigulo lang kami ni Mommy. Hindi ata magandang plano yan, Mom. Baka mapahamak tayo dyan, tutol ko kaagad dito, at baka mag-backfire ang naisip na plano nito. Huwag kang ang nega, anak. Ako ang bahala, basta go with the flow ka lang, ha. Magsasalita pa sana ako, nang higitin niya ako papalabas ng dining. At halos mapudpad ang suot kong doll shoes sa paghinto ng paa ko. Pero mas lalo lang akong hinhila ni Mom. You're so heavy. Don't do that. Rarayumahin ako sa pinaggagawa mo, reklamo nito, pero mas lalo ko lang diniinan ang pagtapak sa sahig, para hindi ako nito mahila. Parang binubugaw mo naman ako niyan, Mom. Nahihiya ako baka sa susunod ko na lang siya kakausapin tungkol dyan. Hindi naman ito sumagot, pero patuloy pa rin ako nitong hinihila. Nagpadala na lang ako dito nang maramdaman ang bigat ng paghinga nito. Ang kulit naman kasi, malamang ay hinihingal na ito. Don't worry kasi, basta sumang-ayon ka lang sa sasabihin ko mamaya. Bawat yabag ng paa ko ay sobrang bigat, dahil ayaw ko talaga sa magiging plano ni Mom. Ano na lang kaya pag nagsama sila ni Kuya sa panggaganito sa akin? Malamang ay magkakasundo silang dalawa, dahil parehong mahilig sa plano-plano na yan. Back out na lang ako, Mom, pighil ko ulit dito. Pero pinaningkitan lang ako nito ng mata. Mukhang napikan na ata sa pagrereklamo ko. Napalunok ako ng bahagya, at ngumiti ng pilit. Sabi ko nga, Terena, awkward kung asal dito, kaya napalitan ng ngiti ang nakabusanggot na mukha nito kanina. Parang si Kuya talaga. Ang pikan nila. Paano na ako nito? Alejandro, iho. Napapikit ako sa hiya, dahil mukhang naantala ni Mommy ang pinag-uusapan nila. Ang seseryoso naman ng mukha nilang napabuling sa amin. Yes, tita. Nang makita nila kami ng tuluyan, ay saka pa lang silang ngumiti sa amin. Nakakaabala ba kami? Tanong pa ni Mommy at naupo sa tabi ni Dad. Wala sa sarili naman akong hamatak ng upuan,
para sana makaupo ako nang marinig ko ang tikhim ni Mom. Napabilang naman ako sa kanya, na ngayon ay nginunguso ang upuan na nasa tabi ni Alejandro. Kaagad akong umiling dito, pero pinandilatan lang ako nito ng mata. Wala akong nagawa kundi ang lumapit sa pwesto ni Alejandro. Tumayo naman ito kaagad, at pinaghila ako ng upuan. Nahihiya naman akong umupo dito, at mahinang nagpasalamat. Rinig na rinig ko naman ang tawa ni Mommy, kaya mas lalo akong nanlumo. Pwede ba akong makisuyo sa'yo, Alejandro? Pag-uumpisa ni Mommy, pinagpapawisan naman ng malamig ang kamay ko dahil dito. Of course tita, what it is po. Kaagad na sagot naman ni Alejandro, kaya mas lalong lumawak ang ngiti sa mga labi ni Mommy. Napailing-iling naman si Kuya at Daddy, dahil alam nilang may pinaplano si Mommy. Pwede bang pumunta kayo ni Belle sa mall? Nakalimutan kasi ng kasambahay na bumili ng gatas ni Sanya. Yung apo ko kasi na iyon, ay hindi nakakatulog kung hindi nakakainom ng gatas. Kaagad namang tumango si Alejandro dito, at mukhang nauto ito ni Mommy sa kakaiba niyang pag-acting. Ibang klase din kasi makaarte ang nanay ko. Ang galing lang talaga nito na pati si Sanya ay naisali niya. Sabagay, hindi naman tatanggi si Alejandro pagdating kay Sanya. Okay lang naman tita, it's my pleasure to help po. At isa pa, para rin naman yun sa anak ko, dugtong naman ni Alejandro sa sinasabi niya, at dahan daw ang tumayo na. That's great, ano pang tinutunganga mo dyan Annabelle? Umalis na kayo, faranta naman akong napatayo sa pwesto ko, dahil sa lakas ng boses ni Mommy. Hindi naman halatang excited siyang paalisin kami. Muntik na akong matisod ng mabangga ang paa ko sa gilid ng lamesa. Buti na lang at kaagad akong nahawakan ni Alejandro sa may bewang. Mag-iingat ka, tanging tango na lang ang sinagot ko dito, at nahihiyang lumayo sa kanya. Aalis na nga lang kayo, may paganyan-ganyan pa. Kinagat tuloy ako ng langgam, dahil sa kaswitan ko, kaswitan niyo pala. Pag-uumpisa pa lang ng kanta, ay parang mauubos na ang luha ko. Sa tagal ko ng pangarap, ay hindi ko akalaing matutupad ito ngayon. Ang lalaking pinapangarap ko, ay naghihintay sa akin sa dulo ng simbahan. Ang lalaking tanging minahal ko bukod sa daddy at kuya ko. Ang lalaking handa kong pagsilbihan sa buong buhay ko. Ang lalaking gusto kong makasama habang buhay, kasama ng mga anak namin. Mas naluha ako nang marinig ang pagsinghot ni Kuya sa bandang likod ko. Sobrang saya lang, dahil tatlo sila ang kasama ko sa altar tungo sa lalaking papakasalan ko. Nasa magkabilang gilid ko sila, Mom and Dad, while Kuya is the one who's pushing the wheelchair for Dad. At para hindi ito mahirapan sa lagay niya, hindi ko makakalimutan ang araw na alukan niya ako ng kasal. Yun yung panahon na sinamahan ko siya dahil sa pakiusap, o tamang tawagin na plano ng mami ko. Nanatili akong tahimik nun, pero ang totoo ay sobrang kinakabahan na ako sa pag-amin ko. Pero hindi pa man ako nakakapagsalita, ay siya na ang bumasag sa katahimikan naming dalawa. I just wanted to ask you, Belle. Do you want me to stay by your side forever? With our dog there and soon to be with our future childs. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya noong panahon na yon, dahil masyado akong nabigla. Sobrang straightforward ng tanong niya. Pero ang tanging sinagot ko sa kanya, ay ang alam ko lang ay mahal na mahal kita. At handa akong bumuo ng pamilya na kasama ka. Halos hindi na ako makahinga dahil sa pressure na nararamdaman ko. Pero mas nadagdagan iyon nang magsalita siya ulit. Hindi na ako magpapatampok-tampok pa. Will you marry me? Wala man akong singsing na dala, ay sana sapat na itong pangtali, at ito ang magiging saksi nating dalawa. Alam kong hindi ito formal na pagpapropose, pero babawi ako, I really love you so much. Ang mas nakakatawa nun, ay imbis sagutin ko siya, ay iyak ang naging tugon ko dito. Sadyang hindi ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng iyon. Akala ko ay isang panaginip lamang iyon. Pero kung magiging panaginip man iyon, ay mas gugustuhin ko na lang na hindi na magising pa. Dahil sa kanya ay naintindihan ko na ang salitang pagpapatawad. Akala ko ay hindi ko siya kayang harapin. Pero noong araw na napagdesisyunan kong kausapin siya, ay ako mismo ang pumunta sa kanya. Mas magiging magaan ang loob ko, kung makakausap at mapatawad ko na siya.
May pinagmanahan naman kami, na hindi ko makakalimutan kahit kailan dahil parte siya ng nakaraan ko. Bakas sa itsura nito ang gulat, at pagkataranta nang makita ako. Sana tinawagan mo na lang ako para puntahan ka. Nakakahiya naman. Nakayukong asal nito sakin, at taranta akong ginaya sa opisina niya. Halos hindi na ito makapagsalita ng tuwid dahil sa presensya ko. Gusto talaga kitang makita at makausap. Gusto ko lang sabihin sa iyo, na sa lahat ng nakaraan natin, ay mananatili na lang iyon sa nakaraan. At ngayon ay handa akong patawarin ka, Hailey, ikakasal na rin ako, at gusto kitang imbitahan para dito. Umiyak ito sa harapan ko, at nagawa pa niyang lumuhad, pero kaagad ko naman itong naagapan, kaya hindi rin natuloy. Ilang ulit itong humingi ng tawad, at nagpapasalamat sa naging desisyon ko. She's still my friend, alam kong hindi niya rin iyon gusto. Gusto ko nang kalimutan ang mga masisimuot na nakaraan. Gusto kong mag-umpisa ng panibago at masayang alaala. Imbitado rin sila Stacy, kasama ang anak niyang lalaki at ang asawa nito. Akala ko talaga noon ay anak nila yun ni Alejandro. Sobrang nasaktan ako noon, at pananghinaan ng loob. Masaya ako at nakatagpo na siya ng makakasama niya sa panghabang buhay, na mamahalin siya ng lubusan. Sobrang nakakalungkot lang, at hindi dumalo sa kasal ang nanay ni Alejandro. Tanging ang ama lang nito ang nakadalo. Humingi ito ng tawad dahil hindi niya napilit ang asawa na dumalo sa kasal ng anak niya. Kahit si Alejandro ay lubhang nalungkot dahil dito. Pinapanalangin ko na balang araw, ay matatanggap rin kami nito. Bigyan lang namin siya ng panahon at oras para rito. Sa ngayon ay hahayaan muna namin siya. Nirerespeto ko pa rin ito bilang ina ng magiging asawa ko. Napalunok ako nang marinig ang kantang napili ko, para sa aming kasal. Ito ang napili kong kanta, dahil simula noon ay ito na ang pinapangarap kong theme song ng magiging wedding ko. Tugma dito ang nararamdaman ko para kay Alejandro. Bawat letra at tumatatak sa isip at puso ko. Isa ito sa pinakamasayang araw na naranasan ko sa tanang buhay ko. Napahikbi na ako nang makita sa malapitan, ang lalaking makakasama ko sa panghabang buhay. Mabuti na lang at hindi ako nag-make-up ng makapal, kaya hindi ito kumalat sa mukha ko. Bakas sa mukha ni Alejandro ang pamumula, at pigil ang luhang nagbabadya sa mga mata nito. Pinapaubaya ko na sa iyo ang anak ko Alejandro. Be true to each other always, share your joys and your burdens, love much and laugh much. Be each other's best friend. Always speak well of one another, even in private. And when things don't go well, forgive as often as it is required. Married life is an adventure and you embark today on that adventure together. Alejandro, love my dog Ther and your future children's. Please, kailangan ko lang talaga. May itatanong lang naman ako dun sa tao Pagsusumamo ni Sanya sa nakababata nitong kapatid. Pero inismiran lang nito ang ate niya bago harapin. I don't believe you ate. Gusto mo lang makuha ang number ni Kuya Asher, kasi gusto mo siya. Hindi ko mapigil ang matawa sa pinag-uusapan nilang dalawa. 4 na taon lang naman ang agwat nilang dalawa, pero parang mas matanda pa si Jason kesa sa ate nitong si Sanya. Kung hindi ako nagkakamali, ay ang Asher na tinutukoy ni Jason, ay ang nagtuturo sa kanya ng basketball every Saturday and Friday. Sanya is 19 years old already, while his brother Jason is 15. Ang sakit nila sa ulong dalawa, pero nadagdagan pa iyon ng kambal. May nakababata pa silang kapatid, na 8 years old, sila ang tinutukoy kong kambal. They were identical twins, kaya maraming naguguluhan kung sino si Jot at Jet. Jotter and Jetter are my loving twins. Hindi ko akalain na magkakaanak kami ng kambal. Wala naman sa lahi namin ang kambal, kaya hindi rin ito inaasahan ni Alejandro. Hindi ko naman gusto si Asher May itatanong lang talaga ako about sa group project namin, depensa naman ni Sanya, na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang usapan nilang dalawa. Ako ang nahihirapan sa ginagawa ni Sanya, dahil alam naman niyang hindi basta-bastang mauuto nito ang kapatid niya. Kung ano ang ikinajolly ni Sanya, ay siya namang ikinasungit ni Jason. Gusto ko lang sabihin sa iyo na may girlfriend na si Kuya Asher ate. If you want ako na lang ang magtatanong sa kanya,
about sa project na sinasabi mo, pagbibigay ng option nito sa kapatid, pero tinaasan na siya ng kilay nito. Ang damot mo, wag na nga lang pupunta na lang ako sa kanila, para mas madali, sagot naman ni Sanya kay Jason, at nagdadabog itong naglakad tungo sa labas ng bahay. Nasa iisang subdivision lang naman kasi kami ng pamilya ni Asher. Sobrang bait ng batang iyon at ang talino. Hindi na ako magtatakang nagustuhan siya ni Sanya. Simula nang lumipat kami dito, at siya lang ang bukod tanging kalaro ni Sanya. Ate, you don't understand, wait for me. Let's talk, nagmamadali namang sumunod si Jason kay Sanya. Pinabayaan ko na lang dahil magkakaayos din naman sila mamaya. Lagi silang nagbabangayan, pero makaraan ng ilang minuto ay mag-uusap ulit sila, na parang walang nangyari na tampuhan sa pagitan nilang dalawa. Babe, naagaw ang atensyon ko nang may magsalita sa bandang likuran ko. Napangiti ako nang makita si Alejandro na pababa ng hagdan, habang inaayos ang necktie nito. Sa loob ng 15 taon naming magkasama, ay doon ko napagtanto kung gaano katatag ang pagmamahalan naming dalawa. Maraming problemang kinakaharap, pero nalampasan naman namin. Tiwala lang talaga sa isa't isa, at yun ang sandigan naming dalawa. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapigil ang mamangha sa pisikal na anyo ng aking asawa. Kahit nasa 40s na siya, ay hindi pa rin kumukupas ang perpekto nitong mukha. Mas lalo itong gangwapo, at mas nadagdagan ang appeal niya dahil dito. Let me, malambing kong asal sa kanya, hinayaan naman niya akong ayusin ang necktie niya. Ang tanda-tanda mo pero hanggang ngayon ay hindi ka pa rin marunong nito. Sermon ko sa kanya, pero binigyan lang ako nito ng halik sa noo. Alam ko naman na lagi mo akong aasikasuhin Nandyan ka naman, napairap ako sa naging tugon nito. Pero kalaunan at natawa rin. Nasaan nga pala ang mga anak natin? Nakauwi na ba ang kambal? Pang-uusisan nito nang hindi mahagilap ang mga anak niya. Napailing naman akong lumayo sa kanya. Dahil sa naging tanong niya. Yung kambal ay mamaya pa raw tanghali uuwi. Mukhang nalibang sa pag-stay kila mom and dad. Habang ang dalawa mo pang anak, ay pumunta ata kila Asher. May pinagtatalunan na naman, pahayag ko dito. Natawa naman ito sa sinabi ko. Inisang hakbang niya ako, at niyakap mula sa likuran. Saan kaya nagmana ang ugali ng anak nating si Jason? Habang tumatagal ay mas nagiging masungit. Habang si Sanya naman ay laging may manliligaw. Ayaw ko pang mag-boyfriend ang prinsesa ko, napangiwi naman ako sa huling sinasabi niya. Kahit kailan talaga ay super protective nito kay Sanya, dahil ito lang ang nag-iisa naming babae na anak. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil maraming nagkakagusto kay Sanya. Sa edad niyang 19, ay magkasing tangkad na kaming dalawa. At habang tumatagal ay mas nagiging magkahawig sila ni Alejandro. Kartihan lang talaga ang namana sa akin ng babae ko. Baka nagmana sa mommy mo. Natatandaan mo ba noong naglilihi ako? Yung mommy mo ang laging nandito, at sobrang sanggit niya kaya nagkaganon. Hanggang ngayon ay ganun pa rin naman, nakanguso kong tugon sa kanya. Tama nga yung sinabi ko, na matatanggap niya rin ang relasyon namin ng anak niya. Ilang buwan lang noong malaman naming buntis ako, ay siya ang kusang pumunta sa bahay namin. Tahimik lang ito habang inaasikaso ako. Pero kahit ganun ay ramdam ko ang pag-aalala niya sa kalagayan ko. Kahit hindi man siya magsalita, ay alam kong may pakialam siya sa amin. Hindi ko makakalimutan yung panahon, na unang beses niyang nakarga ang apo niyang si Jason. Namumula ang mata nito, habang hinihele ang sanggol na si Jason. Doon ko napagtanto na tanggap niya na ako kami ng mga anak ko. Hindi ko rin akalaing magiging close sila ni Sanya. Hindi man maganda ang una nilang pagkikita, ay bumawi naman ang ginang sa nagawa nito noon sa una niyang apo. Hindi mo rin naman mapipigilang mag-boyfriend ang anak mo, 19 na siya, hindi ka ba nagtitiwala sa anak mo? Dugtong ko pa rito. Napabuntong hininga naman ito, bago ako pakawalan at hinarap sa kanya. Hindi pa ako handa para doon, tanging nasabi lang nito. Inangusan ko naman ito, dahil masyadong seryoso pagdating sa love life ng panganay namin. I love you, walang kangiti-ngiti kong asal dito. Bigla naman itong tumawa ng malakas, kaya mas lalo akong sumimangot. I love you so much too.
Kailangan pa talaga akong asarin bago sagutin, ganyan talaga yan minsan pag naglalabong labing kami, napakaswerte ko sa naging asawa ko. Kasi napaka-responsable. At mabuting padre de pamilya, kung nagkakaproblema kami ay pinag-uusapan namin ito para hindi na lumaki.